Dayon ta sa atong theme, working together with God. As we work sa Ginoo nga united, nindot gyud kayo. Ang example ini katong pagtrabaho sa mga papmen o deacon dito sa Malibago, pagtrabaho sa kiosk kay nagkalain-laing trabahante. Dili basta-basta mga trabahante, na ay mga engineer, na ay manager sa King Co-op, niya napoy mga principal si Brother Julius. Puros gyud kamao, daghay plano. Mo ni ingani labi na pagtaod. Puros na yung mga eksperyensya kay puros gihibalo. Pero makita nimo nga nagahiusag yun nga humanon nya sayuhon mo nang wala na naglantugi kayo sa kini dapat no. Allah bahala na unsay imong diskarte diha unsay diskarte niya. Nagliniho kay ra gyud pagtan-aw nga walay nagpala na palaw niya. Uy, nagkikapoy ng isa mo, puli niya. Samtang uban, nagtrabaho sa bangko, ang pan nagtrabaho dito sa simento. Nahuman gyud makita nimo united nga wa nagtan-aw anda mo give up unsa iyahang gusto basta ra gyud importante mahuman gyud ang trabaho. Unya malipayon kay taon magidayon. Dalay ko na Ginoo niya na og karon ang ato ng tumoy ining atong team. Ang uluhan ini is our working with God. Ug ang atong text gibasa ganiha sa Luke 10:1-24 nagaisgot kini sa the mission of the 70 katong gi-send ni Jesus Christ ang 70 ngadto sa paghimo sa buluhaton. Muna ninitag natanaw nato ang tulo ka butang dinhi as we are working with God. Una tan-aw nato kining who is the master, no? The master of our work. In verse 1 sa atong text ingon diha, after this the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Kinsa ang master nato sa atong pagtrabaho? Kinsa atong amo? Kinsa ang magbuot, no? Mo nang diha una nga pulong diha sa naka-yellow, naka-highlight kanang appointed. Siya nag-appoint, siya naghatag og appointment, nag-employed, no? Nag-hire og mga empleyado. So kung mag-appoint gani ta og trabahante, makadawat na gani kasi imong appointment nga certificate. So nana po diha ang imong sweldo ug ang imong mga job description. Kao wa naka teacher 1, mo ni ang imong trabaho, maapod na ang imong salary. So siya nag-appoint ka nato to work. Kanang appointment, maapod na otoridad. Wa kay appointment, wa kay authority to work. Munang siya naghatag ka nato authority. Naghatag ka nato gahom. Mao pong sa atong pagtrabaho, ang Ginoo gyud, si Jesus ang atong master. Siya maghatag ka nato otoridad. And it is a great authority. Kay authority na ang mukast og demons, mo defeat, no, mo pildi sa mga kaaway. Grabe na nga authority. Makita nato nga gihatag ni alang gyud sa pag-accomplish, no, sa trabahoon. Then also he deployed kanang pulong diha after sa appointed nga he sent them 2 by 2. Iya dayong gi-deploy, no, sige pang trabaho na mo tagduha-duha. Biya makita nato nga siya ang mag-set where to work, what to work. Dili kay kita ang maghimo, dili kita ang magpili asa ko mo trabaho, unsay akong trabaho. In John 5:17 ug 19 ingon diha, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. In Jesus 19, Jesus gave them this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees the Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. So gipadayag niya dinhi ang relasyon niya sa amahan nga dili man siya ang nag-set sa work, ang amahan man. Ug wa pud siya mahimo kung wala ang amahan. So sa ato pa ang amahan gyud ang nag-work ingon diha nga my Father is always at his work. Pareha karong mga panahon na God is working, still working karong mga panahon na. Unang pag-ingon nga he deployed us, he set our work, dili nagpasabot na kita ang mag-create og ministry. Ingon maghimo og ministry diha. No. We discern, we watch the working. Tanaw na to, asa nag-work ang Ginoo. Then we join, kita mo participate lang sa iyahang trabaho. So we just look at the field, asa ang pagpamuhat sa Ginoo. O po na, gani sa atong pagtrabaho sa Malibago, nga wala kita nag-create, maghimo tag. Dili, it's not our own decision or the pastor's decision. Sa pagtanaw na nga mga tao diha murag responsive man, then we work. We join, ni apilta sa buhat
sa Ginoo. So we are not creating our own ministry. So sama pag-ingon ni Rick Warren nga dili kita ang maghimo og balod, wave. Dili ta maka-create og wave, kun dili mo sakay lang kita sa wave kung asa ta dalon. Maapod na sa atong pagtrabaho sa Ginoo. Tanawon na gid nato, asa karon siya nagabuhat o kita mo join kaniya. Mo nang we can do nothing. Mo daghay mga kapakyasan sa ministry kay sila ray naghimo niana. Dili gyud gikan sa Ginoo. Wala ni sabay sa wave kundi nag-create sila og ilahang wave. So ang Ginoo gyud ang sinugdanan sa tanan. Mo align lang ta sa iyang agenda kung asa ta niya gusto. So whenever see God working, ambak dayon na. Makita tagday pagpamuhat ng Ginoo, ambak dayon ta og mo join sa pagtrabaho. Kay mo kanay iyahagi yung pamaagi sa malampuson nga ministry. So dili nag-require sa atong personal agenda, siya ang nag-call kanato, asa siya nagtrabaho, mo nang kita mo join lang. Siya ang source, mao nang di wa kita mahimo kung wala kayod siya. Sa laktod nga pagkasulti nga siya ang mag-empower, siya mag-orchestrate, kita lang mo participate sa iyahang pagpamuhat. Mao kana ang una. He is our master. Siya ang maghatag og otoridad, siya pod magsweldo kanato, siya pod mag-empower kanato. Paghimo niya na. Iyahan ang trabaho, siya maghatag kanato gahom. Mo nang tatong pagpangalagad, wala gyud na kinahanglan ng Ginoo og maayo kagyud kaayo ni ana nga trabaho kundili ang iha ra gyud committed ba ka mo trabaho bagid ka ari dire kay punon ta ka supplyan ta ka. I will enable you, I will empower you. No, makita nato sa mga disciples, mga fisherman raman sila, dili man sila mga master nga mga teacher, pero gi-empower sila sa Ginoo og daghan ang nadala diya sa iyahang tiilan. Mo nang Jesus is our master. Ikaduha, the manner of working. So manata kung gitsay master, ikaduha, unsa na po'y pamaagi nga kita magpamuhat kauban ng Ginoo. Muna ingon nato ganiha nga, we are working with the Lord. We are not working nga ato ang sarili or for the Lord. Kita nisabay lang sa iyahang trabaho, iyahan ng trabaho. Karon unsay mga pamaagi, unsay mga ways nga angay nato sundugon aron kita magmalampuson gayud nga gitawag kita workers. Mga trabahante, we need prayer. Kinahanglan gyud na. Mo nang imposible gayud nga makahimo kita kung wa gid maguna sa prayer. Ang energy, ang power dili ta mahadlok sa mga kalisod sa gubangon, o magina atong kahadlukan kung kita patrabahoon. Unsaon lisod ang trabaho. Kung walay prayer, di natakahimo ana. Mo nang kung nagpray kita, God will empower us. No? Tanan grasya nga iyahang ihatag kanato para mahimo nato ang tanan sa iyahang buluhaton. Unang prayer gyud. Sa mga disciples kaniadto, makita nimo sa New Testament church, di gid na sila magbuhat kundi sila magampo. Gathered together, pray, then makita dayon ang result. Unang sila men of prayer, kay walay kalihukan sa iglesia nga dili mag-una gyud sa pagampo. Una sa tong kinabuhi gani bisag asa ta mo adto, mukaon, magpray, unya mulakaw gani, magpray, magbiyahe, magpray, no. Ingana gyud ka importante ang prayer diya sa atong pagtrabaho sa Ginoo. It must start with prayer. Ikaduha, be aware. Kinahanglan makahibaw ta. Unsay dapat atong mahibalan? Kini. Sa verse 3 ingon diha, "Go, I am sending you out like lambs among wolves." Karniro nga inosente, kunya taliwala sa pitindaghanang kaaway, mga wolves nga anda mutukob sa lamb. Meaning, be aware of the difficulties and dangers sa atong pagtrabaho sa Ginoo. Diha nagpamatuod nga wala gisayon nga ministry, wala gisayon nga trabaho diha sa pagtrabaho nato kauban ng Ginoo. Makita nimo sa chapter 9 before aning chapter 10. Chapter 9, 57 to 62, before siya nag-send sa iyang mga disciples sa 72, wala siya naghatag og kanang glamorous nga picture nga nindot kayo basta mag-work mo sa Ginoo. Wala. Gani gihagit niya primero sa Luke 9:57, dito naghatag si Jesus og invitation nga mahimo niyang followers. Unya katong tulo ang una miingon, uban ko Jesus. Ingon si Jesus, "Foxes have holes, but the Son of Man has no bed to lay his head." Muban ka kanako, berting lisuda ra ba? Bisag asa ra ko matulog. Nya natong isa na pod, ingon si Jesus, "Uban ka?" Ingon tong isa, "Ilubong sa nako akong papa." Unsay tubag ni Jesus, "Let the dead bury their own dead." Pasag din ng mga patay, ilubong sa mga minatay, patay spiritually, mga believer. Nya katong last, "Lord, uban ko, pero muli sa ko kay mananghid." Usa ingon ni Jesus, "Walay magdaro nga maglingi-lingi kay dili katarong daro." Munang ingon diha ang requirement nga when you follow me, when you do my work, wa gyoy sayon.
lisod gyud kaayo. So giklaro gyud kana niya para dili sila mo adto sa false terms nga makita nimo karon nga daghay false terms when you work with the Lord. Muning nani mga prosperity gospel. Tara trabaho ta sa Ginoo, di ba? Makwartahan ka, i-bless ka niya. Blessing, blessing, blessing. Dili na mao ang pagtudlo ni Jesus about working with Him. Uncomfortable yun. Lisod yun kaayo. Naay mga dangers. We are living among wolves. Daghay kaaway, daghay obstacles. Ingon si Jesus, kung kamo gikasilagan sa mga tao, nasilag na sila primero kanako. They hated me first. Diha sa John 15:18. Munang naagi mga persecutions, duagi sayon nga ministry. Naay mga rejection, gani sila diri pag sangyaw nila o naghay ng reject. Bisag asa, lisod, naay mga physical pain, emotional pain, naay mga discouragement as we work with the Lord. Ang tuyo, ipaundangon kita, muna yung mga kaaway, no? Enemies, the wolves, try to ruin the work of God para di kita mahimong faithful nga workers diha kaniya. Unang naagi mga persecution and rejection. Lisod, bisag pastor gani, lisod yun. Na apoy rejection muna yung mga pastor, dili gid sila mapaboran sa kongregasyon. Gawas kong pastor nga, dili magwali og rebuke, o dili magwali og correction. Pero faithful gid ka nga minister, muwali gid ka rebuke, muwali kag correction, daghan gyud mga suko. Unang lisod gyud ang pagtrabaho unless we live a life of faith, no over fear. Ang tuyo god sa pagtrabaho is kingdom of God nga maduol sa mga tao. Mao na ang katuyuan sa Ginoo. Munang be aware nga naagi mga kalisod. Wa gyud hayahay nga trabaho. Hayahay na atong trabaho sa atong pag-minister, murag wala ta sa manner of working with the Lord. Ikatulo is be trusting. Salig yun, ingon diha sa verse 4, do not take purse or bag or sandals and do not greet anyone on the road. Ayaw pagdalag wallet, ayaw pagdalag extra bag or extra sandals, murag extra baggages nga di ka kinahanglan na salig sa Ginoo. Murag gipadayag dinhi sa Ginoo nga when we work with the Lord, dependent ra kita sa iya sa provision. Kita nagsalig ra gyud mo na kani nga magtrabaho ta sa gingharian, wa gid na sweldo-sweldo, voluntaryo gid na. Kita nagadepende sa iyang provision. Mo nang ingon diha nga i-sustain gyud sa Ginoo ang mga pagkinahanglan. Mo na makita nimo ang New Testament church, wa man sila kwarta, pero gi-provide sa Ginoo ang ilahang pagkinabuhi. Gi-provide sa Ginoo ang tanan pagkinahanglan sa ministry. Mo na ingon siya diha sa Luke 22:35. So sa 22 na ganini, iyahang remind ang mga disciples nga ingon siya, Jesus asked them, when I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything? Nothing, they replied. O di ba sa una, gisenta mo kamo 72? O napay nakulang sa inyo ha, sa inyong pagkinahanglan. Sila wala. Munang sa mga kaiglesiyanan nga naay mga pagkulang, there is something no wrong sa ilahang faith diya sa Ginoo, ang ilang dependence sa Ginoo. Kung naay mga extra good sandal, extra bag, di pa ko magutom kay napa ko'y kwarta. So di ka magsigampo sa Ginoo, di ka magsalig sa yaha. Kung napay sandal, sige baktas kay nanangyaw, sagdilag mahilis, napabitaw ko'y reserba dinhi. So nagsalig ka sa reserba, wala ka nagsalig, paabot ra gyud sa ihatag sa Ginoo. So itudlo gid sa Ginoo, when we work with the Lord, always kita dependent kaniya. Wala gyud time nga dili ta mahimong nagalaom lamang kaniya. Munang ang provision i-provide yun, dili man pinaagi sa mga solicitation. Munang be trusting. And number 4 is be focused. Kinahanglan focus ta sa buluhaton. Focus yun sa ipabuhat ka nato sa Ginoo. Diha sa verse 4, balik ta, paingon diha, do not take purse or bags or sandals. Kana nakayelo diha, do not greet anyone on the road. Matingala ka, nagtudlo ba si Jesus nga ni nga dili magsigira kag mukot ayo pag-greet og mga tawo imong masugatan? Mao ba ni ang gitudlo ni Jesus? Dili, kundi ang gipasabot niya dinhi, ang gi-drive niya dinhi nga point nga sige kag greet. Madugay ka na, no? Labi na pag-greet nimo. Uy, kumusta man ka? Nadugay na, nagmarites na noon, ya taas na. Nalangan na noon. It means urgency. Pag ingon nato nga malangan ta diha, daghay mga butang sa atong kinabuhi nga muhimong muilog, mu distract. We are easily distracted nini mga butanga. Kiniuna, socializing. Mo nang gipadayag sa Ginoo dinhi nga daghay mga butang dali ra kay ta ma-distract. Makalimtan nato unsay importante. Sa bitaw na kay paliton sa kuno nya nakatagbo kag imong amigo na dugay mo gusto na kalimot na day ka nga napad kay importante paliton. So nga na makita nato nga mawala atong focus. Dili sala ang mag-greet kun dili kung malus atong focus
sa tinuod nato nga purpose and existence, sabi na when we work with the Lord, likaya na siya. So daghay mga butang nga malus atong focus. Usa niini tanaw nato diha, material things. Kanang ingon diha, do not take purse or bags or sandals. Mahimong babag usahay. So wala nagtudlo si Jesus dinhi nga bad nang daghay material things. Nagtudlo si Jesus dinhi nga dautan ang mahimong dato. No, wala. Kundili mo nang ingon nato diha nga be aware sa mga butang nga makailog nga dili na ta maka-focus. Mura gid na ang katuyuan diha. So it could be material things. Mo na ingon siya dinhi nga ayaw pagdalaan ng sobra kay you have to travel light. Kana mag-travel ka, kusog ka mulakaw, why makababag sa mo kung walay daghay karga. Travel light, it means walay maka-cluttered kanimo. Cluttered, it means mahimong mapuno ka diha, unya mamessy ang imong kinabuhi. Magkalanrakas na no na mga butang. Nganha kanimo, dili na ka maka-focus sa imong trabaho. Makadistract ko sa hining financial. Mga financial things o mga butang kalibutanon will make us difficult to die. Difficult for us to die to self and live for God. Maoy mahimong babag kining mga material things. Og makita magidi mo na no karong nga panahon na daghan gyud wala kay mo sa buluhaton kay didto na gyud ang concentration sa mga bahandi. So too much focus on these things mawala ka nato sa the things that matter most nga mao gyud ang trabaho sa Ginoo. Then unsa pay maka-lose focus paingon na diha nga stay in the house eating and drinking whatever they give you, for the workers deserves his wages. Do not move around from house to house. So sumpay kaniha nga kining too much socializing, too much involvement sa mga butang kalibutanon, socialize, makapalus sa atong focus. Move from house to house, ang atong trabaho malangay. Do not let these things no kanang social world or spin atong malimtan unsay importante kayo. Nga ang importante mao gyud ang buluhaton sa Ginoo. Mo nang be focused. Daghay mga butang sa aning kalibutana nga makalus sa atong focus. Social media, mga events, entertainment activities which is not really essential. No, pasabot nga dili ta mo enjoy, di nato ma-enjoy ang luxury kundi be aware nga mukawat ni sa atong focus. Mukawat ni sa atong time ug sa atong power to do the work. O nang be focused. Then be a blessing. Ingon diha sa verse 6, when you enter a house, first peace to this house. If a man of peace is there, your peace will rest on him. If not, it will return to you. So be a blessing. Number 1, nga ikaw mahimong blessing, be a peacemaker. Ta mahimo yung peacemaker. Pangita gyud og kalinaw. Daghay mga panaglalis no nga usahay sayang kay moresulta sa panagubot wala na ang peace. Bisag makita nimo niya sa Facebook, internet, mawala ang focus. Instead nga, we are there to offer the truth. Giawayan ang truth. Nahimo nang dili maayo nga witness sa mga nagtanaw nga the whole world nga makakita niya na not a good witness. Masira ang integrity nato as a Christian. So, be a blessing. Instead nga kita mag-consume anang time debating the truth. Nga grabe karon sa Facebook, mga reels nga puros naman siniraay, binakbakay. Ang mga disciples, they are not there to fight the devil, but to preach. Wala sila gisugo sa Ginoo nga pakig-away mo. Yes, na ay mga kaaway diha, Satanas ang mga devil mapildi na. Pero di na mao ang tuyo ni Jesus sa pag-send sa ilaha. They are to preach. O nang malus ta usay sa focus. So be a blessing, be a peacemaker. Then stay in the house, eating and drinking whatever they give you, for the worker receive his wages. Do not move around from house to house. You when you enter a town and are welcome, eat what is set before you. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. So fellowship, build relationship in our working with the Lord, makig-fellowship, makig-relasyon kita. Dili na ka dito, muingon og dawata si Kristo, you have to fellowship or makig-relasyon gud ka as worker kay mao kanang pamaagi ni Jesus Christ. Then meet their needs, ingon diha. Heal the sick, meet their needs. Sa una si Pedro, siya wala man ko'y kwarta, pero ingnon taga tindog ug lakaw at tindog lakaw ang bakol diya sa Acts. They heal the sick. They show when we meet the needs, kung nagtagbo ta sa pagkinahanglan sa mga katawhan nga naas pagkinahanglan, we are showing the love of God. We are proclaiming His love. Ingon diha, proclaim the kingdom of God is near you. It means we must show and tell
tell and show. Unsay gisulti ni Jesus, unsa ang iyang gugma, atong ipakita ang iyang gugma. That is working with the Lord. Nga dili lang yun sa pulong lang, kundi by our action, by our deeds, by words and by deeds. Pinaagi sa pulong o sa aksyon nato, kita naga-show na o naga-tell na, kita nahimong panalangin ngadto sa katawhan. Labi na sawa pa diha kang Kristo Jesus. Munang sila nakita gayod nga they show, nakita gid sa ilang kinabuhi. They convey the message. Tinuod na nga karong panahon na, di naman takahimo para sa mga disciples. Di naman takahimo milagro nga lakaw tindog. But we can share unsay naa nato sa pag-meet sa ilang mga needs to show the love of Jesus to them. Ingana, show and tell. It is a display of love sa mga katawhan. Di na kinahanglang milagro sa atong makita. Mao na ang 5 ka mga butang nga atong sundugon when we work in His vineyard. Kung kita magtrabaho kauban ang Ginoo, as we work, joining His work diha sa gingharian. And lastly, the motive of our working. Unsay motibo gayud sa atong mga pag-alagad o pagpamuhat o pagtrabaho diha sa Ginoo. In verse 20, what is the cause of their joy? Unsay hinungdan nga malipayon man ang mga disciples katong 72? Ingon diha, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So unsay cause nganong nagmalipayon man ang mga disciples? Nagmalipayon sila tungod kay makita nimo diha ang mga demons ni submit. Mao na ingon si Jesus, kita man ako na murag satanas na hulog pilde. Pero unsay ingon ni Jesus nga rejoice, dili kay ni submit ang mga demonyo sa inyo ha, but rejoice tungod ang inyong ngalan nahisulat sa langit. So unsay gipasabot ni Jesus dinhi? Jesus wala nag-rebuke sa ilaha over the victory of the devil. Pero si Jesus naghatag dinhi og far more better reason to rejoice. Mas naapay nindot nga rason nga mag-rejoice ang mga nagtrabaho sa Ginoo. Unsa kini? Ipakita ni Jesus nga dapat dili mo mag-focus sa spectacular nga mga victories. Yes, but it is outward. Outward lang na. Performance, ayaw mo pag-rejoice sa performance. Kay balo si Jesus nga kung kita mag-rejoice sa atong performance, naay delikado. Usahay atong angkunon nga ako ng trabaho. Kung wala pa ko, manangyaw diha, dili ka maluwas. Kung dili pa nako, dili ka mahimong mabautismuhan. Mo nay danger nga gipasabot ni Jesus kung mag-rejoice ta sa atong mga performance. This is not our work. Balik ta ganiha. This is the work of God. Iya haning trabaho. Siya angay pasidunggan niini. So sometimes we focus on the gifts, the giftings kaysa naghatag sa gift. Nag-focus ta sa atong abilidad. The power and success usahay makapahimo kanato nga kung kita naghimo niya na nag-successful ta, we are superior than others. Labi na nakahimo tag milagro, mga sauna god basta mag-cast out demons, murag makita nga naa na gid ko'y power. Unay delikado sa atong pagpamuhat sa Ginoo. Because we are used mightily with God doesn't mean that we are superior to others. Dili ta superior. Giftings does not affect our status or position. Dili makausab ingon sa uban mag-speaking tongues ka, kuyaw gid kay ka, taas gyud kay espiritu. No, speaking tongues is a gift. Dili na makapadako sa imong status or position diha sa Ginoo. Nga even nag-show ka og miracles wa nagpasabot nga labaw ka. Our giftings and anointing wala na kung wala ang grasya. Grasya gina sa Ginoo gina tanan. Spiritual pride mahimo kining maangko nato kung mawala na ta sa focus sa grasya. Munang ingon ni Jesus, ay mo pag-rejoice sa inyong performance, pag-rejoice mo sa inyong ngalan nga naa dito tungod kay nasulat inyong ngalan hangtod sa hangtod na temporary ra nang makas ninyo ang demons karon ug mabalik man pud na. Adto mo sa eternal things nga kanang eternal life nga gihatag ra ko sa inyohan, nasulat na inyong ngalan, diha mo maglipay tungod kay naangko ninyo na tungod sa grasya sa Ginoo. Dili na inyong pagpamuhat. Mo nang makita nato nga rejoice dili sa imong performance,
Rejoice not on what you do, but on what God has done for you. Unsay gibuhat sa Ginoo. Unsay gibuhat sa Ginoo through us, no? Gigamit lang ta, instrumento lang ta. Ngano makapanghambog man ka? Ngano may makamaslabaw ka sa uban? Igo ra man kang instrumento. Gigamit ka raman sa Ginoo. Unang diha makita nato nga rejoice tungod na sa grasya sa Ginoo. We receive that eternal life because of grace. Tungod na sa grasya nga gihatag niya kanato. Mo nang tanaw nato ang grasya sa Ginoo, wa kita ikapanghambog. Mo nang tubag ganin nato permanente, oy ni asinso maka. Tungod na sa grasya sa Ginoo. Pero sahay manghambogot. Pero kung ato yung sutaon pag maayo ang unsaon nato pagtubag, we must show the grace of God. Ang cause of joy is the grace of God, not their performance. Grace is the greatest miracle of all. Mao na pinakadako nga milagro mahitapos itong kinabuhi. Ang grasya sa Ginoo, mo nang diha kita mag-focus. Diha ang cause sa joy. Ug makita nimo usab ang unsay cause sa joy ni Jesus Christ. Nganong nalipay po si Jesus Christ sa last nga verse ingon diha, kung atong basahon ang verse 21. At the time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Then he returned to his disciples and said privately, Blessed are the eyes that see what you see. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear did not hear it. So si Jesus nalipay gyud sa iyahang nakita nga i-apply gid nila ang authority niya. I-apply nila ang authority nga gihatag niya o napildi ang kaaway nga mupugong sa trabaho sa Ginoo. As they obeyed the working of God, sa dihang sila nag-obey sa unsay pattern ni Jesus Christ sa pagtrabaho, ila tong gisunod yun, nahimo kining epektibo og napildig yun ang kaaway og daghay na nga luwas mo na ikalipay sa Ginoo og nailhan nila ang Ginoo pagmaayo. Ilag yung nailhan si Jesus Christ kung kinsa siya. Ug mao kana ang pinakadako nga kalipay sa Ginoo nga mailhan gyud siya. His authority, his power, ang iyang influence. Mo na ikalipay ni Jesus kay ngano mas close ang mga disciples sa iyaha sa pag-ila kaysa Old Testament. Mo na niingon si Jesus nga daghay naglong ani, daghay gusto unta makita nini. Bisag mga prophets ug mga kings kaniadto, gusto nga makita niini nga maka close relationship kan Jesus, pero wa ginila na sinati. Sila lang, no. He revealed to little children. Mo nang nato makita nga ang pagpadayag sa Ginoo, ang kamatuoran, no, the truth. That is the truth. Knowing God is the truth. Mo na ang truth dili gyud sa pamaagi nga nagadepende sa atong natural abilities ug education. Deception nga ni kanato nga pag bright ka, spiritual advantage kay daghang kag makatunan sa Ginoo. Dili. Mo nang sa una dili gyud na ganahan sila Paul ana mga Gnostics. Mga Gnostic ay purely intellectual. Grabe kayo basag libro. Basihan nila niya purely intellect. Pero ang mga disciples, simple man ang mga tao, wala man sila'y taas nga hait o salabutan, but they know the Lord Jesus Christ more. Tungod kay gi-reveal sa ilaha. Wala silang nagpasa o pati bagaa nga libro aron makat-on may tungod sa Ginoo. They seek God, no, through relationship kan Jesus Christ. Sa ilang experience daily, nag-reveal si Jesus sa ilaha ug nahibalaan nila ang kamatuoran. Mao kana ang kalipay ni Jesus nga sila nakaila kayod kaniya. Ug makita nimo sa duha nga cause, ang tinuod gid ay nga motive sa atong pag-work is to glorify God. Ingon diya sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Alang kayo sa kahimayaan. Asa siya malipay, no? Asa siya nag-smile, asa siya nahimuot sa atong kinabuhi. Nalipay si Jesus kayo sa gibuhat sa mga 72, and that is to glorify. Kung ato yung tinguha, we are working with God to glorify only. We are not running for blessing. Kani uban mag-alagad para panalanginan, mag-alagad tungod kay musikat ka, mag-alagad trabaho sa Ginoo, out of duty kay di ka mo trabaho, wa ka nagtuman. But if you do it for His glory and honor, mao kana ang pinaka nindot na motibo sa atong mga kinabuhi nga ang Ginoo mapasidunggan, mahimaya. So sa summary, who is our master? Si Jesus Christ, and following the pattern nga iyahang gilay down dinhi, working with the Lord, mutuman ta diha, and we have also the right motive, and that is to glorify God.
makita nimo ang atong kinabuhi successful. This is the truth, and this is successful life. Meaningful, fruitful na kinabuhi, a life of happiness and fulfillment. Kay ngano, as God delights sa iyahang pagpamuhat kanato, labi na kita malipayon, nga makaangkon gyud og fulfillment kung ang Ginoo malipay usab sa atong kinabuhi. Magampo ta.